Ayan po mga kalingap, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga suking tagapanood at tagapakinig, lalo na po sa mga taga-subaybay. Magandang hapon sa ating mga viewers, subscribers, at mga sponsors po mga kalingap. Sa hapon pong ito mga kalingap, ay mayroon naman tayong panibagong vlog. Meron tayong dadalawin na isang batang 14 anyos na mag-asawahan na po sila dalawa. Yung babae ay 14 anyos, yung lalaki ay 15 anyos. Alamin natin ang kanilang mga kwento mga kalingap sa hapon na ito, kung ano na po ano ang naging ugat at dahilan na sa murang edad nila mga kalingap ay sila po ay nag-aasawahan na. Tara po mga kalingap, samahan niyo po ako. Puntahan na po natin yung bata po mga kalingap. Ay, tao po. Tao po muna pala. Saka pala. Anong pangalan mo? Dana May Orsua. Ilang taong ka na? 40. Ikaw ba ay nag-aaral pa? At ang mga magulang mo? Yung papa ko po, nakukulan. Tapos yung mama ko po, nasa Manila. Kayo ba ang inyo bang ina ay may asawa ng iba o wala? May asawa na po. May asawa ng iba. Ganito, sino na ngayon ang nangangalaga sa inyo? Lola at lolo ko lang po. Lola at lolo mo. Kung sa ngayon na may pamilya ng iyong ina at mayroon na siyang ibang pamilya na inaalagaan, paano na niya kayo mahalagaan? Paano na kayo ngayon? Sa lola ko lang po kami. Yan. Paano na? Sa lola ko lang po kami Sige. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Tuloy mo. Sa lola ko lang po kami umaasa. Umaasa. Ilan kayo magkapatid? 7 po. 7 kayo magkapatid na nandito ngayon sa lula mo, 3 lang po kami nandito. Dito na po kami lumaki. sa lula nyo. Kayo yung unang pamilya. 3 kayo magkapatid sa unang pamilya. Ano? Ako po sa una. Tapos yung dalawa ko pong kapatid na nandun sa pangalawa kong asawa ni mama. So meron pa siya pangatlong asawa na sa Maynila. So ibig sabihin, 3 kayo magkapatid, ikaw ang anak sa una. Tapos meron pang iniwan dito na 2 sa pangalawang asawa. At ngayon nag-asawa naman ang muli ang iyong ina sa pangatlong asawa doon sa Maynila. Kahabag-habag na kwento ito mga kalingap. Kasi mahal mo ba ang iyong ina? Sagutin mo. Mahal mo ba ang iyong ina? Masama ba ang loob mo sa kanya? Bakit masama ang loob mo? Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin. Sige. Walang problema. Tuloy. Dahil po mula bata po kami, hindi niya po kami nalagaan. Tuloy. Sabihin mo lahat ng hinanakit mo para marinig ng iyong ina kung ano yung mga saloobin mo sa ngayon. Malaya ka magsalita. Huwag mong pigilan ang iyong damdamin kung ano man yung mga nasa loob mo ngayon. Magsalita ka.
Handa kita damayan. Ang matuwid, umiiyak na ako. Okay lang yan. Maging totoo lang tayo sa ating sarili. Sabihin mo kung anong ikinasama ng loob mo sa nanay mo at bakit ngayon hindi mo siya mahal. Dahil hindi niyo po kami ilagaan ng na magbibigay po sa amin yung pang-araw-araw. Tuloy mo. Lahat, sabihin mo na. Ito na yung time, i-boss out ang kung ano mang saloobin na meron ka. Salita ka. Anong masasabi mo sa mama mo ngayon? Anong mensahe na ipaparating mo sa kanya? Ano po, bigyan niyo po kami ng pang-araw-araw. Tapos po, sana po, bigyan niyo po kami ng pang-araw-araw. Siya ba'y hindi nagbibigay sa inyo ngayon? Kawawa. Kayo ay binubuhay na lamang ng inyong mga lolo at lola. Anong dahilan at ikaw ay nabuntis? Mga kalingap, siya po ay 14 anyos na ngayon po ay nagdadalang tao sa murang edad niya na 14 pa lamang. Kaya ako nahabag at naawa. Kaya ako umiyak habang kausap siya dahil damdam ko yung kadamdamin, kung anong damdamin na meron siya ngayon, mga kalingap. Anong dahilan at sa murang edad mo, ikaw ay nasadlak sa pag-aasawa? Tuloy mo. Huwag kang maya sa akin. Ituring mo ako ang tatay mo na nagkausap mo ngayon. Paano kayo nagkikilala nitong boyfriend? FB po. Facebook. Utoy, anong pangalan mo? Ryan. Ha? Ryan. Anong kwento ng buhay mo? May magulang ka ba? Yung papa ko po nasa Cavite po. May asawa na. May asawa na. Yung mama mo, Nagtatrabaho. nandito? Taga saan ka dito? Sa Matakong lang po sa Biyuboy. Sa Sa Biyuboy. Bioboy. Sa Lorenzo. Paanong dahilan sa murang edad kayo ay magkakaanak na? Siguro dahil po sa manad sa mga magulang. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba? Hindi naman. Sabihin mo. Salubin mo kung anong mga dahilan. Hindi naman po kasi kasalanan po namin dalawa yung kailangan ng pangkat. Kaya ngayon na nasadlak sa ganito. Niisip nyo ba na naglalaro lang kayong dalawa? Ni Danami. Hindi po. Mahal mo ba si Danami? Sobra po. Sobra mong mahal. Mahal mo ba si, ano pangalan ito? Ryan po. Ryan. Mahal mo ba si Ryan? Opo. Gaano mo kamahal si Ryan? Ha? Sobra mong minahal. Sa sobra mong minahal, kaya ibinigay mo ng lahat. Kahit alam mong bawal. Kahit alam mong mabubuntis ka anumang oras. Anong masasabi mo ngayon sa mga lahat ng nanonood sa atin dito sa iyong nangyari sa buhay mo? Sabihin mo lahat. Mensahe mo sa mga lahat ng nanonood sa iyo. Sana po matulungan niyo po kami. Anong tulong na gusto mo? Kahit ano po, basta po tulungan. Kahit ano, basta po tulungan. Kahit anong tulong tatanggapin nyo. Opo. Ano pang ilan buwan na ang tiyan mo? 3 months po. 3 months.
Sa murang edad, mga kalingap, 14 anyos, siya po ay nabuntis. Sabihin mo lahat ng mga hinanakit mo sa buhay at handa ako makinig. Huwag pong magaya sa akin at lagi pong makinig sa magulang. Huwag pong, kahit po mahal po natin, dapat po huwag pong ibigay ang lahat para po huwag magaya sa akin. Ang alin ang huwag ibigay ang lahat? Yung, Ang alin? yung ano na katawan. Totoo. Ganaming. Sa edad mong yan, na 14 anyos, dapat ikaw ay nag-aaral pa. Di ba? Paano na ngayon ang future mo? Kinabukasan. Ano nang kinabukasan nag-aantay sa iyo? Gayong sa edad mong yan, na 14 anyos, ikaw ay nabuntis. Maging pulis po. Maging pulis. Paano na ngayon maging pulis na ikaw ay nabuntis? Pwede pa naman po. Pwede pa. Pwede pa naman sa totoo lang. So, anong plano nyo dalawa ni Ryan ngayon? Ikaw, Ryan, ilang taon ka na? Anong grade ka na? Yun po. Grade 10. Anong pangarap mo sa buhay? Sundalo. Sa ngayon na nakabuntis ka ng nabuntis mo si Dana May, anong masasabi mo? Sabi ko lang po, handa ko na po panagitan. Hindi ko na po tatakbuhan ng obligasyon. Kasi alam ko rin po yung naranasan din po namin na walang ayaw ko na pong iparanas o yung anak. Maganda ang iyong pananaw at paningin sa buhay. Nawalan ka ng ama dahil anong nangyari sa ama mo? Pumunta ko sa Maynila nagtrabaho tapos hindi na po umuwi. Nabalitaan po namin may asawa na. Simula bata pa rin po kami. Masakit ba? Masakit. Kasi kami yung niyang pamilya. Pinakasa niya yung obligasyon niya. Tatlo po kami. Nahihirapan po yung nanay ko na walang katulong sa pagbuhay sa amin araw-araw. May tampo ka ba sa papa mo? Wala naman po. Kung siya nakikinig ngayon, anong mensahe mo iparating mo kay papa mo? Pa, kung nakikinig ka man ngayon, sana maalala mo po magparamdam ka o Naiyak ka? Bakit ka naiyak, Ryan? siguro pagkasabi ko po sa ama. Inabandona na ba nila kayo? Hindi na ba kayo na pinapansin ng ama mo? Pinapansin pa naman po sa chat lang. Sa chat na lang. Mensahe mo sa kanya. Pa, sana ayos ka lang kami. Tuloy. Sige, Ryan. Makinig ang mga taong bayan at mga viewers natin. Sana hindi magiging mga ating din sa
Klaro mong pamilya, sana di mo napagbayaan araw sa muya. Tuloy lang. Tuloy lang, huwag kang mahiya. Magiging ano lang tayo. Katunayan, dinadamayan kayo. Kahit umiyak kayo. Okay lang yan. Ilabas natin ang mga saloobin natin. Kung ano man yung nasa puso natin ngayon, ilabas natin. Sa mama mo, anong mensahe mo? Ang mama ko. Ma, sana di mo muna kami wakla. Aram kong minta ka sana. Magalit ko pa sa biya. Di may kaya pa gumayog ka. Lala permi kang makulit ka mo yung buhay. Sana ang pagtanda miyaong ka. Sa, may mga kapatid ka? Meron po. Ilan kayo? 3 po. 3 kayo. Yung mama mo ngayon, hindi naman nag-asawa ng iba. Nag-asawa po. Nag-asawa din. Basta remote ang kwento nila mga kalinga. Pareho silang galing sa mga broken family. Kaya naawa ako at siya nasaksihan ko sa kanila ngayon. Napakahirap ng kanilang buhay. Dahil ito mga bata na siyang sumalo ngayon doon sa mga pagkakamali ng kanilang mga pamilya. At saka sa mura ng edad nila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa at nasadlak sila sa maagang pag-aasawa. Alam ang mga consequences na sa murang edad ninyo, kayo ay nasadlak ngayon sa maagang pag-asawa. Tulad niya, buntis na si Danami. Paano nyo sila bubuhayin ang inyong anak? Siguro po, pagsisikapan na lang po at mag-aaral ng mabuti hanggang makatapos para makahanap ng magandang trabaho. Paano ka mag-aaral, Brian, kung may asawa ka na at magkakaanak kayo? Anong discarding gagawin mo? Magtatrabaho po ng Sabado Linggo para may pang baon-baon po may pang budget po sa pag-aaral po ng dalawa. Ikaw, anong masasabi mo at sa consequences na ngayon na nabuntis ka? Anong gagawin mo? Mag-aaral pa din. Mag-aaral ka. Paano kung lumaki na ang tiyan mo at manganganak ka? Magagawa mo ba ang gusto mo na pag-aaral? Lalo na't meron kang maliit na batang alagaan. Pwede ko naman po akong iwan sa lolo. Iwan mo sa lula mo. Ang saan po. Hindi ka ba naawa kay lula? Nakaawa din po. Anong masasabi mo kay lula? Mensahe mo kay lula? Salamat po sa pag-aalaga mo mula bata pa kami. Kung wala po, ikaw wala po. Si Lula kayo ay iniwan ng nanay nyo sa lula nyo nung maliit pa. Wala sa mga. Mula maliit pa. Ngayon, ganun din ang magiging
mangyari sa iyo dahil magkakaanak ka, iiwan mo rin sa lula mo. Hindi. Hindi, Patapos ko po pumasok, mga po, tsaka po alaga. kaya nga, yung sinasabi ko, parang wala nang katapusan yung pag-aalaga ng lula nyo sa inyo. Pagkatapos kayong alagaan, ngayon, magkakaanak ka at alagaan uli ng lula mo. Masaya ka ba sa ganun? Hindi. Hindi. Sana nagtapos ka muna sa pag-aaral mo. Tinupad mong iyong mga pangarap. Para naiahon mo naman lang sana ang lula at lulo mo sa kahirapan na sinasaktan mo. Mensahe mo kay lulo at lula mo. Kahit salamat po sa pag-aalaga. Alaga mula bata pa. Kahit po naghihirap na tayo, hindi pa rin po kayo susuko. Ano pa? Nana, sa mga kabataan na nanonood ngayon sa vlog namin ito, sana kapulutan ninyo ng aral ang nangyari dito sa dalawa na ito. Na sa murang edad nila, sila ay nag-asawahan na at hindi na nila marating ang kanilang mga pangarap sa buhay pagdating ng araw. Dahil sa kadahilanan, nabuntis na yung babae sa murang edad. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil isang nagkaroon siya ng lalaki na handa siyang panindigan kahit anuman ang nangyari sa kanila ngayon. Sana magiging lesson learned na lang doon sa mga kabataan ang istorya nila sa buhay at kung paano nagkaroon ng pangyayari na nag-asawahan sila. Yun lang po ang masasabi ko, mga kalinga. Sa mga viewers dyan, huwag niyo kaming gayahin sa maaga namin pag-aasawa tulad namin. Dahil dapat sa murang edad namin ay nag-aaral pa kami. Ano po yung turutan po ng aral sa mga kabataan na nanonood. Pero yan. Ganon din. Sa mga viewers din, sana wag niyo na kaming gayahin na sa murang edad hinarap na namin ang ganitong obligasyon. Sana kapulutan nyo ng aral to. Yung kwento namin, sana wag na kayong magaya sa amin. Nanay, anong pong pangalan ninyo? Melinda. Apo mo si Dana Grace. Oo. Nanay, nasaan ang mga magulang ni Dana Grace? Yung ama niya nakukulong. Ako na nagpalaki niya. Ang nanay niya may asawa na rin iba. Ang sabi niya kanina, siya ay anak sa unang asawa. Yun po ngang nakukulong ang ama niya. Tapos nagkaroon ng panibagong asawa. Oo, namatay naman yan. Dalawang apo ko niya nasa akin din. Yan po ang patay ng ama kaya inalagaan ko. Tas Ito ngayon- naman, nakukulong ang ama kaya inalagaan ko. Hanggang dyan na lang ako. Alaga. Ngayon alaga na naman. Alaga na naman. Anong naramdaman mo, nanay, nung malaman mo na buntis ang iyong kauna-unahang apo? Ay siyempre po, galit na galit ako. At kahit gabi natakbo yan sa akin. Kala ko natutulog na. Ang pala, wala dyan sa tulugan niya, naalaya. Hindi napaalam sa akin.
tigas ng ulo, layas. Hindi napaalam sa akin. Nag-alam na lang ako pag gagabi, wala dyan sa higaan na kung saan napunta. Hindi ko naman nahahabol yan at walang sasakyan. Kung minsan hinahabol ko kahit saan ako nakakarating, kahahanap dyan sa dalawang yan. Nauwi kung ilan araw sa akin. Kaya ganyan ang nangyari dyan, matitigas ang ulo. Anong naramdaman mo nung malaman mong buntis yung apo mo? Galit Sa na. murang edad niya, 14 anyos pa lang. Nagagalit po masyado ako dyan sa mga bata niya. Kaya lang walang magawa at nandyan na yan. Tanggapin na lang. Kaya ginawa ko ay pinatira ko na lang dito kaysa kung saan sila magpupunta. Kesa maglaya. Oo. Baka makaisip pa yan magbikti, di sa isa ko pa yan konsensya. Sinsa mo. Kaya ganyan na lang ang ano. Sabi ko, bahala na. Basta mag-aral sila. Payag ka ba na kahit mabubuntis yan at magkanak, tuloy pa rin sila sa pag-aaral? Ay, payag na payag po ako. Talagang gusto ko man makapag-aral din sila. Ilan dalawa? Oo. Anong sabi ng magulang ng lalaki nung nalaman nila na kabuntis ang kanilang anak? Hindi naman po nakipag-usap sa akin. Bakit? Aywan po, galit ata dyan. Galit sa babae? Oo. Di ba niya matanggap na ang kanyang anak ay nagkamali lang dito? Hindi po ata. Siyempre, siya na lang ang inaasahan dahil wala naman din yung kasama sa buhay. Nag-iisa din. Yung nanay ni Raya. Kaya tinanggap ko na rin dito. Pumunta ba rito? Kinausap kayo? Hindi. Anong mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko sa kanila, ayusin na lang nila ang pagsasama nila at mag-aral na mabuti. Yun lang. Payag ka ba doon sa plano na paghiwalayin sila? Ay payag din po ako at sabi nila ano daw, Sino nagsabi? Anong sinabi? na parang konsentidor din ako pag tinanggap kong mga bata pa. Ikaw sa kagustuhan na sa ikaw bilang lola, payag ka ba na wala na namang ama ang magiging apo mo, ang anak na magiging apo mo? Hindi naman. Talagang gusto ko rin magkasama sila. Kahit yan magkahiwalay at magkikita at magkikita rin sila. Tama. Kaya Hindi opsyon ang paghihiwalay para sa kanilang dalawa. ano pa, may ano na nga yan ng gawaing bahay. Alis! Alis! Hmm. Ay hindi na gagawin at yun nga ang sabi. Na, Doon na muna daw yung lalaki sa kanila, dito yung babae. oh, Ay sabi ko, mahala kayo kung yan ang gusto ninyo. ano naman magiging buhay ng apo mo niya? Pag ginaganyan, may pinaghiwalayan. Di para nagbalik lang tayo sa umpisa. Opo nga, sabi ko nga sa kanila, wala na silang wala pang maghihiriwalay pa. Walang ama. Ang ama nito ay nakakulong. Opo, Ilang anak sila sa unang asawa? siya lang pong solo. Solo yan. Mm-mm. Sa pangalawa, may dalawa. May dalawa, patay naman yung Asawa. asawa. So nag-asawa muli. Nag-asawa yan. Sila ba, ang ina ba nito ay nagsustinto pa sa kanyang mga anak? Hindi na. Wala. Ako lahat. Kaya kahit ano na lang ginagawa. Grabe ang sinapit ni Lola, mga kalinga. Imbis na matatapos na siya sa kanyang problema, lalong dinagdagan sa pamagitan ng pagdagdag ng 2 o 3 pang apo sa kanya. Sa tingin mo, wala nang katapusan ang kalbaryo sa buhay mo, nanay? Wala na po. Bakit? Andyan na yun. Naiyak ka man, nanay. Masakit ba na Masakit at hindi nakatapos. Nag-aaral ko. Ganyan ang sawa agad. pinapalaki mo sila ng maayos? Inuwan ko po sa kanila. Pinaaral kong maayos. Ganyan ang nangyari. Masakit ba?
Sakit at ganyan nga. Nakakahiya naman, tanggapin din. Wala namang nakakahiya sa kanilang pagkakamali. Bata pa nga. Wala tayong hindi natin kagustuhan ang nangyari. Dahil siguro sa wala silang pag-alaga ng kanilang ina, Yung nga ang sinasabi ko, hinahanap nila yung kalinga ng kanilang ina. magulang nila. Kaya nakalimutan nila, mali na ang kanilang ginagawa. Anong mga plano mo sa sunod na araw, sa sunod buwan, sa sunod taon para sa kanila na? Mag-aral din sila. Kung kaya ko pa. Kung hindi, di magpuhinto. Dahil yun naman lalaki na part-time yan, Sabado o Linggo, trabaho para may pang gasto sila. Tulong-tulungan na lang namin mag-asawa kung kaya. Kung hindi, diwat. Grabe ang kapalaran na inabot mo na. Yung ina, parang nagluwa lang ng tapos iniwan dito sa iyo. Tatlo yan. Tatlong iniwan sa iyo. Lahat pinaaral ko yan. Pinaaral mo. Yung pong sunod dyan ay grade 7. Nag-aaral din sa San Lorenzo. Wala naman ang kamay yun. Patay na kaya ako ng palaki. Patay din ikaw din nagpalaki. Yung bibi pa sila sa akin na yan. Iniwan. Napakasaklap ng kapalaran na inabot mo, nanay. Na instead na pinangarap mo ng malaki para sa mga apo mo at hindi magaya dun sa ina at mukhang naulit lang yata ang kapalaran dahil sa murang edad ng apo mo ay nabuntis na. Masakit, diba? Sige, nanay, sabihin mo kung ano yung mga kinasama ng loob mo. Sama ng loob ko dyan sa batang yan ay pinaaral mo na. Yun pa ang ginawa sa akin. Nag-asawa agad. Nakita na niyang naghihirap. Hindi na sila naaalala ng magulang niya, ama niya, ina niya. Kaya, sa katigasan ng ulo niya, ganyan ang nangyari sa kanya. Kawawa. Kawawa, nanay. Kung paano na yan makakapag-aral ka pag naglaki na andyan. Kung patawag, trabahong maayos. Kaya ganyan lang. Titinda-tinda kung ano nga na lang. Mabuhay lang sila para tapos ganyan pag ginawa sa akin. Maalam ka, kanilang palayasin kung saan pupunta yan at kung ano pag nangyari dyan. Kami sa Team Kalingap ay tumutulong kami tulad mga ganitong sitwasyon na grabe ang kinasadlakan ng mga bata. Naawa din ako sa kinasadlakan ng apo mo. Iniiyakan ko rin ng todo dahil masakit para sa akin bilang ama na yung aking anak ay nabuntis na. Pero wala na tayong magagawa doon. Wala na magawa. Kahit anong galit ko, tinanggap ko na lang at kung saan magpupunta yan. Baka lalo pang mapasama. Mapasama lalo. Mapasama lalo. Mahirap na. Tama po yan. Kami sa Team Kalingap, nanay, ay tumutulong kami. Anong gustong tulong na ibigay namin sa inyo? Gusto ko pong matulungan sana yung dalawa makapagtapos kahit high school lamang o grade 12 yan dalawa. At hindi ko talaga kayang ako lahat magpasan dyan. So, meron akong ibibigay na tulong, pasiunang tulong sa kanila, nanay.
Ito, 1,000. Yan, danami. Yan po, tulong ko sa inyo yan. Mag-ipon kayo. Dahil hindi natin alam mga susunod na mangyayari sa inyo, ha? Mga panahon. Sana sa pamamagitan ng vlog na ito ay matulungan kayo doon sa problema na kinakaharap nyo ngayon. Sana po matulungan niyo kami. Maraming salamat po sa Team Kalingap. Maraming salamat din po Kuya Bal. Kay Ate Edna, Maraming salamat din po. kay Kalingap po. Salamat din po Kalingap. Kalingap po. Maraming salamat po sa Team Kalingap na natulungan po kami ngayong araw, at sana po patuloy niyo pa po kaming suportahan sa mga harapin namin problema at sa aming pag-aaral. Maraming salamat po. Ayan po mga Kalingap, narinig po natin ang kwento ng dalawang bata at ang kwento ng kanilang lula. Masalimuot, masakit bilang isang magulang na ang anak mo ay sa murang edad ay nabuntis. Pero mga Kalingap, kailangan din natin paghinahon ng kaisipan dito. At kailangan natin na sana matulungan natin ang dalawang bata na ito. Hindi natin sila dapat kagalitan. Hindi natin sila dapat kamuhian doon sa kanilang pagkakamali. Dahil sila po mga Kalingap ay mga tao lang na minsan ay nagkakamali din. Tanggapin natin sila kung ano man sila. Patawarin natin sila dahil nagkakamali sila. Maraming salamat po kay Erika Alpon Vlog sa Kalingap Japan Group. Ganoon din po, maraming salamat kay Ann Putik Channel. Maraming salamat kay Batang Hamog, suportahan natin. Maraming salamat kay Berador. Maraming salamat po sa pagmamahal na iniukol nyo kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs. Ganoon din po kay Kalingap Vlog. Mga Kalingap, hindi po ito ang huli ng aming pag-vlog sa batang ito. Ito ay umpisa pa lang namin para sa aming pagpapakilala sa inyo, para sa dalawang ito na minsan ay nagkamali din sa kanilang buhay. Tayo bilang mga magulang ay susuporta na lang sa kanila bilang mga anak natin sila. Hanggang dito na lang po mga Kalingap. Jesus loves you. God is good all the time. Bye-bye. 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 Salamat. Salamat.